sign, welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so ayan guys, tignan natin kung kanino bang love reading yung masasagap natin. Pero bago tayo guys mag-start, gusto ko lang kayo guys pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga collective love reading. And maraming salamat, hindi po ako guys magsasawang gumawa ng love reading. Lalo na binabasa ko ang inyong mga comment. Ayan, kine-cleanse ko yan. Huwag kayo mag-alala guys, kine-cleanse ko yan, no? Okay? Para ma-release na lahat ng mga blockages nyo. So, ayan guys, mag-comment lang kayo dyan. Kine-cleanse ko yan isa-isa. Okay? So, ayan guys, ngayon i-cleanse natin yung reading para ikaw mismo ma-cleanse. Okay? Ikaw na nanonood ngayon. Ayan, bago tayo mag-start. Okay. So, ayan guys, nag-relax ba kayo? What I mean, na-relax ba kayo dun sa ating pag dyan, di ba? So, ayan guys, maganda pa rin talaga na kayo ay nagme-meditate, lalo na kung may mga mabigat na nangyayari sa buhay nyo. Mag-meditate, makinig ng mga subliminal or nakaka-relax na music. Ayan, and syempre maniwala tayo kay universe, okay? So, tignan natin guys, kanino bang love reading to? Tignan natin ang energy mo, ano bang nararamdaman mo sa person mo? Ano bang nararamdaman mo sa person mo? Ayan. So, guys, bumili na rin pala ako ng mga bagong card. So, finally, mapalitan na yung card natin. Oo, antay na lang nating dumating. Okay. Tignan natin. Love situation. Nararamdaman mo kay person. So, kung nainip kayo guys sa ating pag-shuffle, pwede nyo na guys munang i-skip yung ating pag-shuffle. Nararamdaman mo kay person. Okay. And ano naman ang nararamdaman ni person sa'yo? Nararamdaman at kung paano kanya tignan ngayon. Okay. So, yun guys, sa mga gusto pala mag-private reading, no, nasa description box below yung ating link. And kung hindi nyo guys mahanap, pwede nyo ako guys i-direct message, Jade Tarot. Okay. So, yun guys, tignan natin kung ano bang nararamdaman sa inyo ng inyong person. Meron tayong Knight of Swords, humahabol. Humahabol si person mo. Kung makita nyo guys, ito kasi guys, ibon. Ang swords kasi guys, para bang pag-overthink, struggle. So, I think maraming struggle si person. Para kang motor na vision, no? Para bang ganyan yung mga lalaki or mga babae na mga mahihilig sa mga motor, di ba? Siguro guys, siya ay nagmumotor or pwedeng rider siya. So, I think ikaw yung para bang iniispatan niya rito. Ikaw yung gustong-gusto niya. Ikaw yung vision ng person mo. Na gustong-gusto niya guys makuha. Tignan mo, oh. Inisip-isip ka niya kahit tumatakbo siya guys. Nagmamadali, no? Nararamdaman niya sa inyo guys. So, I think, hinahabol-habol ka na ng person mo ngayon. Okay? Kung hindi pa guys, maring sa mga susunod na mga araw, mararamdaman mo na hinahabol ka niya or hahabulin ka nitong taong to. Tignan nyo guys, meron siyang orasan dito. Kasi lahat guys, ng sa card, yung mga picture, ibig sabihin, may meaning yan. Pwedeng itong person na to, matagal, no? Matagal yung energy or mabagal yung energy niya. Nagsayang pa siya ng oras bago niya guys maisip to. Pwedeng matagal na kayong hiwalay. Okay, ngayon bigla siya guys natauhan. So I think nagmamadali siya dito na bumalik. Okay? So nararamdaman sa'yo ng person mo, habulin ka nito. Tignan natin guys, paano ka ba tignan ni person. Oh my God, High Priestess guys.
Minamanifest eh, pinapakiramdaman. Kung makita nyo guys, nakapikit siya pero may mata doon, no? Okay, so kahit natutulog to guys, nakikita ka pa rin niya or iniisip-isip ka. Hindi niya rin alam guys bakit niya nararamdaman to. Para bang nababalisa. Ganun yung nafe-feel ko. Nababalisa si person, pinanghihinayangan niya yung mga nangyari sa inyo. Or kung karelasyon mo pa to guys, I think na-obsess sa'yo yung person mo. Mararamdaman mo yung pagiging guarded niya sa inyong relationship na hindi niya guys hahayaan na basta-basta ka nalang mawala ng ganun-ganun lang. So, I think may mga in-invest na sa'yo si person. Nakikita ko yung gigil niya rito para bang natitrigger siya, no? Siguro siloso or silosa si person, guys. Kasi natitrigger siya natitrigger siya eh. So, kung paano kanya guys tignan, siguro tinitignan mo lang siya, pinakikiramdaman mo lang siya. Or nafe-feel niya na siguro may ginagawa ka sa kanya. Kasi grabe yung pagkabalisa niya dito, guys. Hindi niya guys ma-explain bakit nararamdaman niya to. Okay, so tignan natin ano naman po yung magiging action ni person. Okay, 10 of Cups. So may mga bisexual. Ayan, any gender naman to guys. So guys, kung makikita mo 10 of Cups, so emosyon. Maring nagtagal kayo ng person mo. O pwedeng ito ay pinagplanuhan. May mga plano na kayo, yan no? Bumuo ng pamilya. Ayan, excuse me guys, no, nahikab. Pwede may pamilya or pwedeng gusto niyo na guys bumuo ng pamilya. Okay, alam niyo sarili niyo guys na mahal niyo isa't isa and hindi niyo guys hahayaan na mawala lang or mawala tong relationship na to ng ganun-ganun lang. Kung nagsasama pa kayo guys, nakita ko ito, may plano na kayo. Okay? And nagmamadali yung person mo, nakita ko yung pagsusumikap niya rito kasi gusto niya na guys na magkaroon ng higher commitment sa inyo. Ito na nga yung tinatawag na pamilya. Okay? Gusto niya na guys mabuo kayo bilang isang pamilya. Okay? So, yung action niya guys, marami siyang plano para sa'yo. Oo. Titignan natin mamaya sa energy mo. Okay, ano naman yung outcome ng mga action ni person? Meron tayong hangman. So, nasa isip niya lang to guys lahat. Gusto niyang gawin pero nakahang siya, no? Maaring may isang sitwasyon na nagpapastak sa kanya. Kung ba't hindi niya guys matupad yung mga plano. Okay, hindi niya guys masettle yung etong connection nyo. Kasi, eto talaga yung gusto niya. Marami talaga siya guys plano. Hinahabol niya yan, no? Kumbaga nagmamadali siya. Makikita mo yung pagiging parang pagiging determinado niya doon sa relationship. Yun nga lang guys, nakahang siya. So I think may conflict. Pwedeng hindi pa niya kaya. Or pwedeng may mga nagpaparealize sa kanya. Or naisip niya na hindi madali para sa kanya yung gagawin niyang hakbang. Di ba? So, or pwedeng hindi niya pa guys kaya kasi kulang siya sa financial. Or wala pa talaga siya guys kakayahan. Ayan. Kaya hindi niya guys may pangako sa inyo. Pero may plano siya sa inyo. Tignan natin guys bottom of the deck. Diba? The Empress oh. Okay. Naku. Parang. Okay. So guys hindi ko nilalahat ha. Pero yung bottom of the deck ng first mo. Pwedeng ikaw ay may asawa na. O nabuntis ng iba. Hinahabol ka ng person mo. Or pwedeng may pregnancy. Pwedeng buntis ka. May nagpapaligaya sa'yo. Or pwedeng siya rin nakabuntis sa'yo. Kasi nakita ko guys, parang hahabulin ka ng person mo kasi may pregnancy. So, pwedeng buntis siya, no? Kung lalaki kang nanonood. Hinahabol ka niya kasi meron kayong anak. Oh my God. Mukha na sa third party. So, naguguluhan, na-stress. I think ito yung conflict niya. Oo. Yung conflict niya guys, na ilagay niya yung sitwasyon niya sa problema. Okay? Nailagay niya yung sarili niya guys sa sa komplikado. Hindi siya guys basta-basta makaalis. Pwedeng meron siya ibang obligasyon. Ayan. So guys, malakas ang energy sa side ng person mo. Ang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Swords, Aquarius, Gemini, Libra. Cancer, Pisces, Scorpio. So, tignan natin guys sa side mo naman. Ayan na. Sa side mo, ano nararamdaman mo kay person? Ace of Swords. Bakit napapaisip ka rito? Ang dami mong nare-realize ngayon. Kasi swords eh.
Nandun ka sa point na ang laki ng realization mo. Tignan mo, ang dami mong pinagdaanan. Yung iba sa inyo pwedeng malabo mata mo eh, kasi parang nag-uulap-ulap or pwedeng lagi kang umiiyak. Ayaw mo yung nararamdaman mo, guys. Ayaw mo na to. Ayaw mo nang na-stuck ka. So, I think mas ginagamit mo rito yung utak mo na para bang hindi na puro emosyon dapat. Parang kailangan mo nang maging matalino dito. Okay, ganun yung nafe-feel ko sa inyo. Kasi Ace of Swords, marami kang realization. Marami rin kayo, guys, natutunan. Oo. So, I think, sobrang ano kasi guys yung energy mo, hindi mo gano'n focus si person. Bakit ganun? Ganito na feel ko, guys. Parang hindi mo siya gano'n focus kasi mas nakafocus ka sa stability mo. Oo, para bang meron pang mas importanteng bagay bukod sa person mo. Parang hindi ba importante si person? Kaya pala siya naghahabol dito, guys. Kasi alam mo sarili mo na strong ka. Okay? Alam mo sa sarili mo na hindi ka depende sa person mo. Kasi may kaya ka eh. May kakayahan ka na kumita sa sarili mo. Oo. Di ba? Yun nga lang guys, yung takot mo dito is paano kung ikaw ay hindi na balanse. Okay? Kasi naisip mo pa rin dito yung stability mo. Paano kung dumating ka sa point na hindi na balance, no? Lalo ng inyong finances. So, kailangan mo pa rin ng tutulong sa inyo pagdating sa pera. Someone na hindi madamot. Okay? Someone na hihilahin ka pataas, supportive, and masipag. Tingnan natin. Siguro yan yung nararamdaman mo sa kanya. Oo, kasi matalino ka pa rin eh. Hindi mo pinapagana ang emosyon mo eh. Okay? Kasi parang pagod ka na dun eh. Pagod ka na sa kaka-emote. So, tingnan natin guys, ano yung tingin mo kay person. 8 of Wands. So, alam mong hinahabol ka niya guys. Ang kulit ng energy. Or alam mo sarili mo nga habulin ka nito. Kaya nga inuunahan mo na siya oh. Parang bahala ka dyan, panindigan mo kung ano yung sinabi mo, ginawa mo. Panindigan mo yan sa sarili mo. Ganun yung nafe-feel ko sa inyo. Okay? So, I think ikaw, kung ano yung sinabi niya sa inyo, parang hayaan mo siya kasi alam mo sarili mo na magulo siya mag-isip. Alam mo sarili mo na habol din siya, na parang lahat na sasabihin niya, kakainin niya lang lahat yon. So, ayan, may communication. Tingin mo sa kanya, alam mong hahabulin at i-message ka pa rin niya. Kung ikaw ay binlock nitong taong to, nako, ayan na. Ano ba to? Parang nababalisa si person, parang na-obsess. Nagpapahabol na hindi naman pala niya guys kaya. So, magulo nga eh. Oo. So, tingnan natin guys. Ano naman yung action mo? Oh my God. 6 of Cups. So, magpapasuyo ka. Actually, inaantay mo lang dito na suyuin ka. 6 of Cups. So, kung kayo naman ay magkarelasyon pa or may alitan lang, tampuhan, nakikita ko rito may pagsuyo. Oo, yung action mo, ayan oh, inaantay mo na suyuin ka. Wala kang gagawin. Siya yung inaantay mong may gawin dito. At patunayan niya yung sarili niya or ibibigay niya. Or pwede yung inaantay mo kasi dito is ano ba yung kaya niya ibigay. No? Yung assurance, no? Nakikita mo kasi yung pagbabago niya eh. Para bang matuto siya dun sa ginagawa niya. Kasi nagbabago siya oh. Okay, so tingnan natin guys ano naman ang inyong outcome ng inyong action. Naku, ito na. Tingnan natin. Ano yung magiging outcome? May isa katuparan ba itong pinaplano mo na to? Okay. Nabuling ka ba talaga? Suyuin ka ba? O, diba? Judgment. Maja-judge ka pa ng mga friend mo, family mo na, ano ba yan? Parang paulit-ulit yung problema nyo, magsasabi ka sa amin, tapos hindi mo naman tutuparin. O, diba? Kaya mas maganda rito, guys, huwag na kayo, guys, manghingi ng advice sa mga tao sa paligid, no? Kung nag-aaway kayo ng person mo, isettle nyo na yan, guys, sa inyo, sa sarili nyo, kasi, hindi, guys, mag-work eh. Okay? Pwede may mga tao lang sa paligid nyo na may inis lang doon sa relationship nyo kasi alam nilang may mali. O, diba? Dapat kayo lang dalawang nagsisettle nito. So, yung judgment, ayan, maja-judge ka na naman ng mga friend. Kasi ano ba yan, rupok naman ni ano. Paulit-ulit yung sitwasyon. Ganon. Bottom of the deck, 5 of Swords. So, kung may third party, I think inaantay mo dito na bitawan niya si third party. Or patunayan niya yung sarili niya. Okay? Kasi mabigat na para sa inyo. Or pwede ikaw napapaisip ka, may duda ka na, or paghihinala dito na meron talagang iba. Kasi may pagbabago sa kanya. Nararamdaman mo. Oo. So, guys, sa side mo, malakas po ang ear sign.
Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin, saan na ba patungo tong relationship na to? Saan na ba patungo to, Spirit Guide? Diba? Ayan. Saan na po patungo yung relationship nila, Spirit Guide? Oops. Meron tayong family, robbery. Pamilyado ba tong person mo, guys? Ganun yung na-feel ko. Ayaw mo makasira ng pamilya. Oo, ganun yung na-feel ko. Or pwedeng may pamilya kayo, maaaring may kumukuha sa person mo. Ayan, robbery. Ibig sabihin, may umaangkin sa person mo. Okay. Withdrawal. So, may bisyo talaga, no? Nightmare. Naku. Actually, nakikita ko yung paghihirap mo dito sa relationship na to. May potential sana dito. Kumbaga, okay siya eh, lalo na pagdating sa finances, masyadong responsible, hindi ka naman pinababayaan, ginagawa naman ang lahat para dito sa relationship na to. Ang problema, guys, ang problema rito, parang may conflict. May pamilya siya, or may humahabol sa kanya, pwedeng may naunang pamilya. Pwedeng ito yung issue nyo, pwedeng both side. Or pwedeng family niya kung wala siyang naunang pamilya, no? Pwedeng mga magulang niya, mga kapatid niya. Pwedeng against ito sa relationship niyo. Pwedeng ganon. Ayan, no? Kaya nga ang gusto niyo dito, guys, patunayan niyo sa mga tao sa paligid niyo na mali yung iniisip nila patungkol sa inyong relationship. Okay, ayan, no? Withdrawals na para bang siguro nadja-judge ka nila ng family. Na, ay, hindi ka mag-work dyan. Tignan mo, siguro may ka-judge talaga sa'yo. Pwedeng puro tato, di ba? Hindi naman masama dyan, but i-judge. Wala namang masama doon. Art nga yun. Pwedeng puro piercing, pwedeng si person, o pwedeng ikaw to, guys, na nadja-judge ng family. Okay, so sa nakikita ko, guys, may marriage, oh. Kumbaga, sa haba ng nilakbay nyo, kayo pa rin talaga, guys, sa huli. Ilalaban nyo to kahit anong mangyari. Okay, maaaring nagkaroon na talaga ng issue sa family. Ayan, no, magiging maayos pa ang inyong finances. Mask. So, mag-iingat kayo, guys, sa pagkakatiwalaan nyo. Hindi lang kayo, guys, gano'ng practical or kayo parehas, hindi gano'ng practical pagdating sa pera. Kasi pwedeng isa sa inyo magastos. And I think ikaw ang magtuturo sa person mo nun. Or ikaw, pwedeng ikaw magastos, maluho. So, hindi, guys, makakabuti sa relationship. Tignan natin, guys, ano yung kailangan yung gawin sa relationship nyo na to. Meron po tayong surprise. You may be about to be surprised. So, masosurpresa ka dito. Kung kayo, guys, ay hindi nag-uusap, ayan. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. So, ito, guys, siya talaga yung, soulmate mo. Siya talaga yung nakatadhana sa inyo. And yun nga lang, guys, nagpapantasy ka or pwedeng nandun ka sa point na natatrap ka sa isang ilusyon. Sabi nga nila, dilulu, no? Tinatrap mo yung sarili mo sa isang delusyon, sa isang fantasy, okay? Or tinatrap mo yung sarili mo sa parang conflict, na maaaring wala naman talagang conflict. Pwede naman, guys, i-settle, okay? Or patunayan na lang sa ibang tao na mali sila, okay? Or pwede si person mo yung nai-stuck kasi ayaw niya yung sitwasyon na ganyan. Parang inaayawan siya, wala namang mali sa kanya, ginagawa naman niya ang lahat. Okay, mensahe ni person. Mensahe ni person. I am becoming a better person. So, sabi ko nga sa inyo, guys, meron talaga siyang hinahabol. Gusto niyang patunayan sa mga tao sa paligid mo, especially sa family, na kaya niya na panindigan ka. Or yung bubuuin yung pamilya. Okay, kasi nadja-judge ka siguro. I think alam din niya ng person mo. Tingnan natin. Mensahe ni person. I wish I could share my good news with you. Siguro, guys, hindi kayo gano'n nag-uusap. Kaya gusto niya, guys, i-share sa yung mga good news, magandang nangyayari sa buhay niya. Alam mo yung tuwan-tuwa siya na nangyayari yon, tapos bigla siyang magigising, ay, wala pala akong masasabihan nito. Nakablock nga pala ako. Parang gano'n. Okay, so tignan natin, guys. We will be together again. Siguro magkalayo kayo, pwedeng LDR. Namimiss ka rin nito, oh. That timing just wasn't right for us. So, I think,
Ano bang kanta yan? Ah, we had the right love at the wrong time. Ganon. Tamang pag-ibig sa maling panahon, guys. Okay, I think nandun kayo sa sitwasyon na yon. And I think parehas kayo guys nag-i-struggle. Kasi mahal nyo naman yung isa't isa. Ang problema lang dahil nga walang suporta ng ibang tao, nagkakaroon talaga ng problema. So yun guys, ito lang po ang inyong reading. Hanggang sa muli. God bless and love you all. And lagi po kayo mag-iingat. Again, mahal ko kayo. Mag-iingat po kayo. Bye-bye po.